Pagkatapos ng pagbabasbas ng palaspas, yan po ay hindi natin itatago, kundi ilalagay natin sa altar natin at pwede rin ilagay kung sa amang sulok ng bahay. Pero laging alalahanin, hindi po yan agimat, hindi anting-anting. Yan ay paalaala sa iyo sa nangyari sa ating pagtanggap sa Panginoon at sa mangyayaring pagdiriwang natin sa banal na araw. Yan ay tinatawag na Linggo ng Palaspas dahil ito'y paggunita sa unang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na kung saan siya tinatanggap ng mga tao at patungo sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa syudad ng Jerusalem. Doon makikita natin na buong pusong tinatanggap ng mga tao ang ating Panginoon Jesucristo. From the snares of the dark, O Lord, nag-uumpisa sa Linggo ng Palaspas ang pagdiriwang ng mahal na araw dahil ito yung pagpasok ni Jesus sa isang banal na puok na tinatawag na Jerusalem, syudad ng kapayapaan. Kung iisipin natin ay hindi talaga kapayapaan dahil doon natin masusumpungan ng violence, yung karahasan na mangyayari sa buhay ng ating Panginoon. O Lord, save my life, be my strength. Bakit kailangan may palaspas? Ano ang tanda nito? Ano ang simbolo? Lord and just, our God. Maraming tao nagdadala ng palaspas sa iba't ibang kadahilanan. At kadalasan, sa kaisipan ng Pilipino, ito ay isang pagtaboy ng mga masasamang espiritu. Pero ika nga, ang palaspas ay may kadahilanan na espiritual at hindi lamang isang haka-haka na paniniwala. Kundi ang isang palaspas ay patanda at paggunita sa pagpakasakit at pagtanggap natin sa Panginoon. Kaya kung iyan ay gagamitin isang anting-anting lamang, isang amulet, o isang tanda na nagtataboy ng masasamang espiritu, nagkakamali tayo. So, tandaan natin ang palaspas ay tanda ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagpasok sa banal na syudad, sa Jerusalem. At ito din ang tanda ng ating pananampalataya na sana'y laging buhay sa ating isipan. Ang pagpapakasakit ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. We thank the Lord for all the goodness He has shown me. I will raise a cup of salvation. Osana, tinatanghal nila si Jesus na bilang hari, magiging hari ng Israel. Dahil ito yung mga hula sa lumang tipan na isang Mesiya mula sa lipi ni David ang darating at magliligtas sa bayang Israel mula sa pagkaalipin sa mga banyagang kapangyarihan. Kaya si Jesus, nakikita nila, ito na yung katuparan ng buong kasulatan. At kaya nung pumasok si Jesus ay sinasabi nila, Osana sa hari. Save my life, be my strength. Banal na linggo. Ang kahulugan nito sa buhay natin, ang kahalagahan nito sa ating pagdiriwang ay makikita natin na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo ay papasok din tayo sa siyang tinatawag nating misteryo, mystical na karanasan na kung saan may pagpapakasakit, may pagkamatay. Ngunit di mawawala ng pag-asa dahil sa
isang punto, mayroon ding araw ng pagkabuhay. So lahat ng Kristiyanong sumasampalataya kay Kristo, daranas at darating sa buhay niya yung paghihirap at minsan pagkamatay sa sarili upang makita natin na sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay mananaig pa rin. At sa bandang huli, tayo pa rin ang magwawagi. May pagkabuhay na muli. the dawn. Oh Lord, save my life, be my strength. Ang ating banal na linggo, banal dahil andyan yung paggunita natin sa pagpapakasakit, pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. Naway, mahalaga to kung ang bawat isa sa atin ay talagang sumusunod doon sa ginagawa ng simbahan. So ang simbahan ay nananawagan na manalangin tayo, magdasal tayo, magmuni-muni tayo sa nangyari sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Sasabay tayo sa katahimikan, sa pangkalahatang ginagawa ng simbahan, at hindi yung basta pupunta tayo na ibang lugar, magbabanjing-banjing, magigimik. Dahil kung yun ang gagawin natin, siyempre mawawala yung pag-iisip natin sa paggunita natin sa Panginoon. Kung talagang gusto natin gunitain ng mahalaga ang banal na araw na ito, then sa simbahan, meron tayong mga gawain na kung saan pinapalapit tayo sa gawaing paggunita, tunay na paggunita sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdaranas ng pagpapakasakit niya at pagkabuhay. Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts in vain? Pagkatapos ng pagbabasbas ng palaspas, yan po ay hindi natin itatago, kundi ilalagay natin sa altar natin at pwede rin ilagay kung sa amang sulok ng bahay. Pero laging alalahanin, hindi po yan agimat, hindi anting-anting. Yan ay paalaala sa iyo sa nangyari sa ating pagtangkap sa Panginoon at sa mangyayaring pagdiriwang natin sa banal na araw. Yun po ang ginamit na palaspas sa nakaraang pagdiriwang natin noong nakaraang taon. Ngayon ay ipunin natin at kumari ay ibigay natin sa parokya o kung saan mang simbahang may pagdiriwang ng tinatawag nating Ash Wednesday. At sa Ash Wednesday na yan, yung abo na galing sa sinunog na palaspas, yun ang ipapahid sa mga noon natin tanda ng ating pag-uumpisa sa pag-aayuno, pagsasakripisyo at panalangin. Mensahe ko po sa lahat ng mananampalataya na sana'y damhin natin yung dahilan ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi mo madama kung paano kami minahal ng Panginoon, ang pagdiriwang natin sa banal na araw ay walang kahulugan, walang kabuluhan, sayang lamang. Ito'y mawawalay sa atin at maglalaho na walang kahulugan talaga, walang naidulot na kabutihan. Pero kung naisa puso natin, nasa isip natin kung bakit naghirap siya at nagpakamatay, nag-alay ng kanyang buhay, din sabihin natin, Panginoon, hindi ko sasayangin ang buhay ko. Igugol ko ang aking kakayahan para ipahayag ang iyong kagandahang loob para sa lahat ng tao.